Makabayang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Luke Arquines Mendoza, ang iyong tagapagbalita ngayong araw. Makaraan ang sunod-sunod ng mga bagyo at epekto ng habagat. Marami na namang lugar sa Pilipinas ang binaa. Kasama na dito ang Barangay Maligaya. Sa bayan ng Florida Blanca, may lunas pa nga ba sa problema ng pagbaha na patuloy na hinaharap? At bakit tila hindi ramdam ang bisan ng mga anti-flood control project na nilalagyan ng bilyong-bilyong piso pondo taon-taon? Alamin. Kabilang sa mga lugar na binaha ang Barangay Maligaya sa Florida Blanca. Namataan dito ang tubig baha ng mabot na lampas dibdib, bagay na labis na kinabahala ng mga residente. Marami nang napilitang lumikas at iwan ang kanilang mga katahanan dahil biglang pagtaas ng tubig. Ayon sa mga nakatira roon, ngayon lamang nila naranasan ang ganitong matinding pagbaha sa kanilang lugar. Hindi lamang mga kabahayan ang naapektuhan kundi maging mga kalsada at kabuhayan ng mga tao. Samantala, nanawagan ang mga apektibong residente sa pamahalaan para sa agarang tulong at mas konkretong solusyon upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Habang may mga initinatayong flood control project, marami ang nagtatanong kung epektibo ba ang mga ito, lalo na hindi nararamdaman ng kanilang bisa. Patuloy na nakamonitor ang lokal na pamahalaan at mga otoridad sa sitwasyon. Habang ang mga residente naman ay umaasa na matapos na ang matinding pagbaha at may papanagutan na akbang na gagawin upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa hinaharap. Nagulat, ako si Luke Arquines Mendoza, ang iyong newscaster. Sa muli, meron rin tayong isang residente na apektuhan ng habagat. Pwede po kitang matanong? Ano po iyon? Sa inyong palagay, ano ang mga pangunahing sanhi ng pagbaha sa Barangay Maligaya na naranasan natin ngayon? Bilang isang residente dito sa Barangay Maligaya, sa tingin ko ang pangunahing sanhi ng matinding pagbaha rito ay ang kakulangan sa budget o kaya naman ay hindi na ilaan ng maayos ang pera sa proyektong flood control. Isa rin dito ay ang pagkasira ng isang dam dito sa Florida Blanca na kung saan nailipon o na-stock lahat ng mga tubig dito dahil mababang lugar ang Barangay Maligaya. Sa inyo pong palagay, ano ang mga pangunahing sanhi ng paglala at pagbaha sa ating lugar? Bakit tila hindi sapat ang mga kasalukuyang proyekto ng pamahalaan upang malutas ang ating problema? Sa aking palagay, ang pangunahing sanhi kung bakit lumalala ang baha dito sa Barangay Maligaya ay ang hindi paglilinis ng mga kanal na kung saan naghahalo-halo ang mga basura at naiimbak ang tubig na kung saan maaari tayong magkaroon ng infeksyon ng leptospirosis. At sa akin palagay naman kung bakit hindi kaagaran na aksyonan ito ay kung saan biglaan ang pangyayari at hindi ito ina-expect. Sapagkat sa Barangay Maligaya or sa Barangay Florida Blanca, hindi naman kadalasang bumabaha rito at ngayon lamang nangyari ang ganitong kalalang baha. Presidente dito, ano ang mga konkretong akbang na sa tingin ninyo ay dapat gawin upang mas mapabuti ang paghahanda at pagtugon sa mga baha sa hinaharap? Ang aking konkretong hakbang na maisusugestion ay panatiliging malinis ang ating bayan at barangay. At sa katapos naman ng bagyo ay maglinis, mag-disinfect, at alisin ang mga dapat alisin tulad na lamang ng mga basurang naimbak, mga tubig na marurumi, at dapat malinis ang ating barangay. Gaya nga ng aking ibinanggit kanina. Siguro ang mga pondong nilalaan para sa flood control ay tunay na pupunta sa mga epektibong solusyon.
Bilang isang mamamayan, ako'y naniniwala na mayroon tayong karapatan upang magtanong kung saan nga ba napupunta ang budget sa flood control. Dahil sa aking paningin ako'y naniniwala na tayo ay nagbabayad ng tama at dapat natin malaman kung saan nga ba napupunta ang ating mga pera o mga taxes na binabayaran. Idadagdag ko rin bilang isang accountancy student, maaari nating hingin ang mga cash flow statement, mga financial statement, para masiguro na ang mga budget na nailaan ay nagastos ng tama. Opo. Tayo lang po, nagulat. Ako si Luke Arquines Mendoza. Hanggang sa muli. Maraming salamat.